So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawas up man na naman nga pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na. Today is the day ating matutunghayan ang the biggest scripted na paghingi ng pasensya sa mga tao. Ang biggest career saver na content na ginawa niya para sa sarili niyang career at dahil sa utos ng kanyang mga managers na mawawalan ng trabaho kapag hindi na siya sikat. The biggest disappointment of this year. Maris Racal. Palakpakan ang inang yan. Mga kahombre ko, so today, humingi na po ng pasensya si Maris Racal. At sabi niya, biktima lang din siya nitong Anthony Jenny. Ngayon, mga kahombre ko, alam nyo, this is so super down siya para sa akin. Super off. Kasi to tell you the truth, kung ikaw ay nagsasabi ng totoo, una sa lahat, kahombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Bakit ka may script? Bakit habang nagbi-video ka merong script? Hindi ba total naman nangyari yan sa'yo? You should know every bit of details ng storya mo na yan. Dapat lang alam mo yan. Hindi yan yung pwedeng sabihin na kinekailangan mo pa ng script para maalala mo yung mga good things na nangyari sa buhay mo. Kasi ang sabi niya mga kahombre ko na pinaka-misleading for me. Dati, nag-announce siya ng breakup nila ni Rico Blanco. At doon, mga kahombre ko, siya ay umiiyak. Okay? Nagdadrama siya and sabi niya, walang involved na third party, hindi daw kasali si Anthony sa kaganapan na yon, mga kahombre ko. So, kaya lang daw siya nakipag-break, dahil siya yung may problema, let's say, di ba? Pero, lumalabas sa interview niya kanina, doon sa sorry niya kanina, sorry video content niya kanina, sabi niya, kaya sila nag-break kasi na-fall na siya kay Anthony. Lalo na no, nag-Italy sila, ganto ganyan. So, very misleading mga kahombre ko. Eto pa, nung nag-story yung Jam, sa totoo lang mga kahombre ko, pwede niya namang komprontahin si Anthony, komprontahin niya rin itong Jam, kahit let's say, sabi niya nga, ang hirap daw makontak, hindi siya nire-reply. Ano yun? Bibitaw ka na lang ng ganung kadali? Siyempre, sikat ka. Siyempre, may mga connection ka. Siyempre, pasukahin mo ng connection yung jowa mo, yung bago mong boyfriend, di ba? Para makausap mo yung Jam. Pero anong ginawa mo? Hindi mo ginawa because, mga kahombre ko, if I'm not mistaken, third time na po nung Jam na nag-story siya. Yang pangatlo, yan na yung last. Pero nung first two na nag-i-story si Jam regarding sa relationship na to, wala pong ibang nangyayari dito sa Jam, kundi ang nababash lang siya continuously. Doon pa lang mga kahombre ko, alam nyo na kumbaga pinaparaya na lahat ni Maris sa kanyang mga fans. Bahala na kayo, basakin nyo yung tao na yan kasi wala hindi na okay para sumagot. Doon pa lang mga kahombre ko, makikita nyo na talagang atrasabante siyang type ng tao. Alam nyo yun? Kung alam niya na nasa tama naman siya at meron magpoprotekta sa kanya, sa tingin niya, di ba? Yung tipo mapagtatakpan, yung kanyang baho na tinatago, okay na yon. Ang mahalaga sa kanya, masave yung reputation niya. Masave lang yung kanyang kasikatan. She's doing all of this para sa career niya, mga kahombre ko. Even nga yung mga sorry niya, that's for her career. That's maximum for her career. Nothing more, nothing less. Hindi para sa fanbase niya. Wala siyang pake dyan, mga kahombre ko. Yan ay ultimately para lang sa kanyang karera. Para siya ay kumita, para siya ay sumikat palalo. So now, mga kahombre ko, ito pa. Sabi mo, September lang naging deep ang relationship nyo. Ano kaya yung July message mo na smoke and fuck? Ano yon? San galing yon? July yung message mo na yon. Hanggang ngayon, I think dun sa interview niya, hindi niya napaliwanag yung sarili niya about dito sa issue ng smoke. Alam mo Maris, kung gusto mo na masave ang karir mo, yung smoke na yan, sobrang halaga niyan. Dapat yan mismo yung pinaintindi mo sa tao. Yan dapat part na yan, nagpa-drug test ka dapat. Kasi mga kahombre ko, sa totoo lang, ito naman ay part
ng pagiging mga bata. Diba? Yung medyo magloko ka sa boyfriend mo, sa ganto mo, girlfriend mo. Part yan eh. Okay lang yan. Wala naman tayong magagawa dyan, man. Siyempre, lahat naman ng mga bata nagkakamali. That's normal. Ang hindi normal sa akin yung smoke and fuck na to. Para sa akin, hindi to normal. Kasi nandito tayo sa bansa kung saan illegal po ang gumamit ng ganyan. Bakit lahat ng tao nakafocus doon sa relationship kuno? Which is syempre medyo big deal kasi sikat sila. Pero bakit hindi kayo nakafocus dito sa kaganapan na ito which is super big deal to sa bansa na to? Pagka mga hindi sikat, dakip agad yan. Legit. Bakit ito, hindi ito i-clear ng ABS, itong part na to, smoke? Anong masasabi ng mga managers mo regarding dito sa screenshot mo na to? Kasi yan talaga yung isa sa mga big deal sa issue na to. Alam mo yan, pinipilit lang na takipan to itong issue na to. Pero this is the biggest issue of them all. Paano nakakapasok ang illegal na substance sa circle ng mga artista? Isa yan sa mga malalaking problema ng ating bansa. Yung pala kahit yung mga public figure gumagamit. Which is bad. Yung part kasi ng mga love, ng mga ganyan, okay yan Goods lang yan. Pero kapag lumagpas na dyan, and you start on using illegal substances, then hindi na po siya maganda. Huwag niyong kakalimutan, hindi pa po nawawala ang malupit na karipakan. Nasa baba, pin comment, try nyo lang, register tayo. Piso lang! Burn months pa ngayon. Man, kailangan mo yan. Try mo na. Dalawa lang ang choice. Meron o wala. Anyway, meron pa pong sinabi itong netizen dito. It doesn't add up, Maris. June 28, your messages was saying, can we delete messages? Screenshots? Anthony said, delete natin to? You replied, gets mo ba? Sure, ako rin. Gets mo ba? Anthony said. Yeah, gets ko naman. You answered, someday, di na kailangan. Anthony replied, yes, sana nga. Because you know that Anthony is still taken at that time. You started flirting with him. Around June, you said na nag-break kayo ni Rico, but not Anthony and his GF. You know that they are still together, so your statement can be considered false and lie. If Anthony fooled her by saying wala na sila ni Jam, bakit ikaw, Maris, ang unang nagsabi ng can we delete messages? It was your messages. If pinapalabas ni Anthony sa'yo na wala na sila ng GF niya, why do you have to ask him to delete messages? I don't see the logic. Sorry, Maris, you should have told the truth in the beginning. Then ito, mga kahombre ko, naglabas din si Anthony Jennings few minutes ago lang to ng kanyang publication of his private conversation with on-screen partner Maris Racal. Sa lahat ho ng mga nangyari noong nakaraang araw, sa lahat ho na nasaktan ko, especially po si Maris, saka si Jam, humihingi ho ako ng tawad sa dalawang babae. And sa lahat po ng mga nadamay doon, yun lamang po. Sorry po ulit. So they are desperately hanging on with their careers. So, uulitin ko, mga kahombre ko. It's all fun and games hanggat sa meron pong nai-involve na ibang kalaguyo. Kasi okay lang naman bata pa sila and all. Pero dapat naghiwalay muna kayo ng malilinis bago kayo mag-third party. And sana hindi kayo gumagamit ng mga illegal, 'di ba? Na substance para sa mga sari-sarili nyo. At isa pa, mga boss, ito para sa akin, no? Kung gusto mo sana na i-save yung career mo, Maris, dapat hindi ikaw ang nagsalita para sa akin. Dapat pinagsalita mo pamilya mo, pinagsalita mo si Gento, basta malapit sa'yo. Kasi tandaan mo, kahit anong mangyari, kahit anong sabihin mo, wala na. Ganyan na yung tingin sa'yo ng mga Pilipino. Kasi masyado nang na-late yung sagot mo. Nilamon ka na ng social media. Masasabi nyo, di ganun din, kahombre, kung yung nanay niya or malapit niyang kaibigan na nagsalita. Kaso lang, mas marireduce ang damage. Kasi at least, hindi nang galing sa'yo. Hindi ka misleading. Kasi ngayon, sa pinapalabas mo na to, sobrang misleading. Yung iyong interview, that's super misleading. That is super, super misleading. Lahat yung pinagsasabi mo, kinain mo lang din. On the spot. Mali lahat. Yung naging strategy ng managers mo o ng mga handlers mo, sobrang mali in this case for me. Kasi hindi po yan ang tamang track
para ma-save ang karir ng tao na yan. Eto pa, tuturuan ko pa mga manager mo. Ang mundo ng entertainment or social media ngayon, hindi na yan makukuha sa paawa, sa mga, nakakaawa, ang cute-cute mo, no. You need to stand your ground. Hindi ka pwede na para kang napakahina mo lagi. At etong pinakamahalaga, magsabi ka ng totoo. Kasi at the end of the day, public figure ka. Meron at meron kang mga nasabi few years back na maaring mag-retaliate sa'yo at balikan ka nung salita mo na yun, madali ka. Yun yung mahirap na part. Kasi kahit ikaw, hindi mo na yun kayang kontrolin. That's what I'm saying. You did this and mas lalo lang lumala. Yung sorry mo ay hindi. Hindi siya tinatatanggapin ng mga tao because literal na very misleading. So para sa akin, mga kahombre ko, this is a big no. Nakita nyo naman lahat, no? Talagang sa totoo lang, ang dapat mag-stand up dito yung lalaki, yung Anthony, na hanggang ngayon, wala pang public na sinasabi. Ewan ko. Sana naman maging lalaki si Anthony na akuin niya lahat ng kasalanan niya. Sana. One love. Good fucking vibes.